Go ahead, Doc. Ano ba tong peripartum cardiomyopathy? Agree. Ang peripartum cardiomyopathy, ito ay sakit sa puso ng babaeng buntis. Okay. Peripartum after 36 weeks, so mga 8 months pataas Oh my hanggang gosh. 6 weeks pagkapanganak. Ito ay nangyayari sa mga babaeng healthy. Wala ka talagang makikita. Apparently, okay ang puso niya, wala siyang sakit sa puso, bigla nagkaroon na lang siya ng heart failure in a healthy individual. Pagkatapos, ang specific side ng heart niya na nagfe-fail is the left side of the heart. Kasi ang heart natin parang dalawa, isang left heart, isang right side of the heart. So pagka yung left side ng heart ang nagfe-fail, yan yung tinatawag nating peripartum cardiomyopathy. Nakakatakot siya kasi ang mortality rate or ang chance ng babaeng mamatay ng dahil sa peripartum cardiomyopathy can be as high as 40 to 50%. Kagaya nung nangyari sa nakakatakot. pasyente na. Sobra na, Doc, pero kasi, alam mo yung pinaka nakakapangamba rito, sinabi mo healthy. Kaya Yun nga nga Tapos yung 8 months, so everything's going well. Bigla-bigla Nasa na last lang. stretch ka na 8 Oo, months diba? Parang talagang yun, all set ka na, may hospital bag ka na yun Ano Yes. nangyari sa patient nyo, Doc? Ay, naku, nakakakita tayo niyan. Sabi nila kasi, it is very common daw sa mga African. Pero sa Pilipinas, wala tayong data. Wala tayong datos tungkol sa gano'ng ka-common ito. Kaya lang kasi nagsisilbi ako sa mga government hospitals, You like see sa it. Jose Reyes Memorial Medical Center, sa Amang Rodriguez. I see this every year. In fact, siguro dito sa amin sa Amang Rodriguez, madalas namin nakikita yan, 1 per 1,000 deliveries nakakakita kami. Sa PGH, in their study, 1 per 1,200 patients nakakakita sila Doc, na mayroong peripartum cardiomyopathy. o sinabi mo nga healthy, 'di ba? So anong dapat nilang gawin? Ano, 'di ba? Kasi parang wala ka signs 'di ba? Kaya Parang nga katrayduran ito. Exactly. Kung walang symptoms, Doc, ibig sabihin walang preparation pala for this. Yes, it seems na nakakatakot kasi sabi nga nila ang buntis pagka ang nanganganak at saka buntis isang paa nasa hukay, di ba? Doc. Yes. Tama. So, ano yung gagawin natin? Meron namang mga associated risk factors like sa ibang bansa, nakikita nila kapag ang babae daw ay 30 years old pataas, yan may risk ng magkakaroon ng cardiomyopathy. Okay? So, sakit sa muscles. Ibig sabihin, cardiac muscles. Yung muscles ng kanyang puso ang nagkasakit. So, 30 years old and above. Pero dito sa PGH, yung studies nila, 27 years old. But in Amang and in Jose Reyes, we see 19-year-olds. 19? Bata. Yes. Smoker po ba yung ina? May mga ganun bang bago sila magbuntis? Did they have vices, etc.? Well, ang nakita nila na associated vice is cocaine use. Tinignan nila yung Mahal naman. cocaine outside of the country. Dito kasi sa Pilipinas, tinignan nila kung associated to with smoking, a history of smoking, hindi nila masyadong makita Pero ang definite, nakita nila number 1, 30 years old and above. Number 2, overweight ang nanay. Number 3, meron kang hypertension during pregnancy or preeclampsia. Number 4, may diabetes during pregnancy. Number 5, overweight ang pasyente o kaya yung grand multipara. Ibig sabihin, 4 pregnancies and above na. Okay? At saka number 6, kunyari twins ang pregnancy. So, mukhang walang risk pa. Pero kasi ito yung mga binanggit ko, lahat yan mga high-risk pregnancy Sa atin kasi parang natutuwa tayo pag twins ang pregnancy, di ba? But that's bad news for an obstetrician. Yes. Because? Tapos, because hindi yan ang normal tandaan mo, ang puso mo, sanay ang magtrabaho para sa isang tao lang. Okay. Magbuntis siya, 2 tao na pinagtatrabaho niya. Pag 3 pa, 2 pa yung Quadruplets, di ba? May mga ganun pa. Oo, talagang delikado ang buhay ng nanay pagka ganun. So gusto namin 1 pregnancy lang. 1 baby per pregnancy. Number 2, pagka 4, di ba sabi ko, pag 4 pregnancies or more, yan ang maaaring magkaroon ng peripartum cardiomyopathy. Kaya, yung pong ating mga kababayan na nagtitipid
Diba? Pupunta sa lying in. Sasabihan po kayo ng inyong mga midwife, meron pong pagbubuntis na kakayanin sa lying in. Pero po, pag sinabi po ng midwife, napunta na po sa doktor, sa ospital, sa malaking ospital, punta po. So yun po yung mga may twin pregnancy, 4 na pagbubuntis pataas na, tapos pagka may edad na po, tapos pag nag-hypertension, tapos pag nag-diabetes. Alam niyo po ba, na dito sa Pilipinas, napakataas ng ating maternal mortality. Dahil po sa hypertension during pregnancy, dahil din sa diabetes during pregnancy, which is very common in sa our diet country. rin kasi natin, Pilipino yan eh. Ang hilig natin na kalahati ng plato carbs. Di ba? Patis, Tsaka patis. May patis, yes. Tsaka mahilig tayo sa asukal. Oo. So may risk factors naman pala, Doc, na nalatag nyo na sa amin na may risk factors din para maging candidate ka dyan sa cardiomyopathy na to. So pagka ganun ka, dapat punta na agad, wag magtitipid. Wag magtitipid pagdating po sa health. At saka ang pinaka-importante. Totoo yan, Doc, sorry to cut you there, no? Wag magtitipid, totoo yan. Pero hindi lahat may budget. Yes. Hindi lahat may budget. Kaya nga dapat pinaplano ang pamilya. Kasi kung planado ang pagbubuntis na to, edi may budget ka dapat. Correct. Diba? Tsaka nape-prepare mo rin yung body mo. Sobra. Dapat piniprepare mo hindi talaga. Hindi yung sunod-sunod. Oo. Hindi yung alam mo may sakit ka sa puso, i-risk mo yung sarili mo, pati yung Yes. Dapat ang pagitan ng pagbubuntis ay every 2 to 3 years. Yun yung tama. Really, yeah. Grabe, Doc. So talagang dapat paplanuhin mo ang pagpapamilya. Madami sa atin, walang plano eh. Si Batman Takot eh. Oo. Parang nangangamba tayo sa lahat. Pero yun nga kahapon, pinag-uusapan namin, Mamu, sa totoo lang, with Jovi and Mase, na lumabas nga sa recent studies na kumbaga parang hino-hold off na rin ng malaking population ng mga kabataan ngayon ang pag-aanak. At remember, ang guest natin last week, DINK, double income, no kids. Gano'n na rin yung nagiging nila, ayaw na diba? mag-anak agad. Oo, pero marami pa rin syempre ang gustong magkaanak. Tumataas ang teen pregnancies, di ba, Doc? Mataas pa rin ang teen pregnancy natin. Pero hindi lang yan, Doc. Dahil hino-hold off nila, nagiging, pag nag-family na sila, high risk Matanda na sila. na sila. Matanda na yung matres, kunti yung hormones, iba na. Oo. Kaya ang bata ngayon, ang pinaka-critical teenager, pagka lumampas yan ng teenage at hindi nagbuntis, tandaan mo, magbubuntis yan matanda na. Matanda na, Kasi kung manalagpasan niya na yung window, nalagpasan na niya, yung window of recklessness or yung pagiging mapusok, alam mo yun, Doc? May tanong lang ako, Doc, if I may, you don't need naman to name your patient, pero yung patient mo, first pregnancy niya ito? Hindi. Usually, pagka mga ganyan na nasa mga third or fourth pregnancy. Third or fourth na. Pero yung yung bata first pregnancy. Kasi sila kasi yung itinago. Either itinago sa mga magulang at hindi alam ng mga magulang. Hindi ko naman alam kung paano hindi nakita ng magulang. Lagi natin tanong yan, Doc, pero di ba maraming ganyan talaga? Yung kunwari malaki lang yung tiyan. Or kaya maluwag yung damit. Sabi ko nga, payat siguro nun. Kasi, di ba, parang ako ata 6 months pa lang, O tsaka sila yung mga hindi nagpapacheck talaga. O kaya marami tayong nakikita kasi mga tinakwil ng mga magulang dahil nabuntis. Nakakalungkot dahil tinakwil ng magulang, walang mag-aasikaso sa kanila. And hindi sila educated about the matter. Exactly. So, importante talaga yung prenatal care. Oh my gosh. I think ang lesson dito na gustong parating ng ating obstetrician na nag-post nun sa Facebook is kailangan magpatingin sa doktor. Prenatal care. Hindi naman po mahal lahat ng doktor. Pumunta po kayo sa government hospitals, libre po doon. Tsaka, pamasahe lang po ang puhunan. Doc, eto na lang before we let you go po, again, i-remind lang natin ang ating mga inay, yung mga nagpaplano magpamilya, yung mga in denial pero gusto talagang magkaanak, di ba? Ano po ba yung dapat nilang gawin before they embark on having a child? Ay, unang-una po, dapat po maghahanda ang ating katawan. So, sinasabi natin, ang puno na may sakit, hindi mo yan maglalabas ng healthy. So, unang-una, para maging healthy ang iyong pregnancy, para hindi mo ikamamatay, dapat normal ang body weight mo,
normal lang iyong sugar, normal lang iyong blood pressure. Kasi tinitingnan po yan. Hindi basta-basta. Tapos, dapat nagfo-folic acid ka na bago ka pa mabuntis. Yes. 3 months bago mabuntis. Yes. I remember 3 months. folic acid. Yes. Oo, Women just iron, become pregnant. Diba? calcium, Yeah. vitamin D. Oo. Ang calcium importante and vitamin D. Did you know na siya ay nakakatulong pampapababa ng blood pressure? Yes. Yes, so mga vitamins na kailangan natin hindi lang during pregnancy kasi yung katawan ng babae siya yung magiging puhunan siya yung magiging vessel. So dapat healthy siya para during pregnancy healthy siya at yung ilalabas niyang bata pag lumaki yon at naging nanay din healthy din. Yes. 'Di ba meron tinatawag na programa na first 1,000 days. Ang sabi noon, ang nutrisyon daw ng bata in the first 1,000 days will determine kung mag-hypertension siya, mag-obese siya, at magkakaroon siyang diabetes. Amen. So, kasama doon during pregnancy and first 2 years of life. So, imagine mo kung ako may anak na babae, hindi ako nag-healthy. Pag siya ay naging nanay, magkakaroon din siya ng diabetes. So, it becomes a vicious cycle. Oh my Pwedeng gosh. magkaroon ng peripartum cardiomyopathy. Grabe. Doc, thank you so much for